Ayaw ko ng droga. Ayaw ko ng kidnapper. Ayaw ko ng hold-upper. Ayaw ko ng snatcher. Lumayas kayong mga pangit na kriminal. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, pabarilin ko kayo. Ayaw ko yung drugs. Mamamatay ka talaga dito, putang ina mo. Magpalayo ka. Hey, saan ka tayo mga kapatid? Gusto ko kita. Natura, may isa dito. Pagpasensya nyo na, gusto ko lang mag-Bisaya sandali kasi gusto ko rin kausapin yung mga kababayan ko. I can tell you a lot of things right now, but I want to... May gusto ko isa lang. Hindi, dalawa na lang. Isang taga. Yung pangalawa, I'm sure yung mga nandito, you all know this, but since there are cameras, may gusto lang sana ako sabihin. Dahil Pilipino tayo lahat, and very multicultural tayo, may Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Ilocano, Waray, lahat, sabihin ko na, religion natin, Muslim at Kristiyano. Sana practicein natin na walang diskriminasyon. Alam nyo na to, I'm talking to the cameras. Walang diskriminasyon. Let's start there. Eh, alam naman natin, hindi, sa totoo lang, nandito lang ako ngayon dahil anak ako ng presidente ng Pilipinas. Ngayon, dito ako ngayon, pero otherwise, I wouldn't be here. Yeah, that is the truth. But since I'm here, I'm going to talk about this. Kasi tingnan nyo, yung Pilipinas. I'm going to share this, because I came here in Manila when I was in high school. I studied here in San Beda. Akala ng mga kaklase ko na dahil taga-Mindanao ako, Muslim na ako. Ano ba yun, di ba? It's not even bad to be a Muslim. Pero bakit may ganun sa idea, pag taga-Mindanao, Muslim ka na? I'm not saying it's discrimination, but pag-iusap naman, open your minds. Sipin nyo naman yun. Uy, ayos. Pero yung nanay, tanawa, tingnan nyo. Hindi ibig sabihin, I'm talking about discrimination ha, hindi ibig sabihin, pag may ikaw kasi bibig at may tato ka sa katawan, adik ka na. Tama! Ganun ba yun? Pag may tato ka na, may ikaw sa bibig, adik ka? O rebellious ka? No! Hindi ka, it's not always ganun. May mga, di ba, may mga adik na walang tato, may mga adik na walang ikaw. Pero since, niya na ng mga kriminal, pasagti na sila kay na si Mayor Duterte niya. Ano lang, what is this? It's about sports, it's about music. We are here because we are against drugs. Yes to sports, yes to music, no to drugs. Very basic, just follow it. Alam nyo naman nakakasira yung drugs, ba't nyo paggagawin? Ganon lang yun. Ayoko na i-elaborate pa yung idea, yung statement na yan na yes to music. Just follow it. Kaya naman sinasabi yan, kasi mali talaga. Mali talaga. Hindi lang sarili nyo ang masisira. Sorry, I'm not talking to you guys. You know this. That's why you're here. I'm talking to the cameras. I'm talking to people who are listening. Behind the camera, whatever. Anyway, yun. Just do that. Yes to sports, yes to music, and no to drugs. Maraming salamat sa inyo. Thank you for having me here tonight. Really honored. Idol ko talaga. Yes, so Sky Church. I've been listening to them for as far as I can remember. I was still in grade school. Pray house. Nasa dito anyway. But yun. Maraming salamat and please welcome Quezon. Yes.
Thank you. Yung ginagawa ko kasi, ini-introduce ko yung tatay ko. Kasi alam naman natin, yung mga hindi pa decided, may fears sila sa tatay ko. Sinasabi nila, is a dictator, he will declare martial law, he's a communist. And let me explain on that. Pagiging komunista is extreme left. Extreme yun eh. Nandito kami sa center left. The ideology of the poor. Sa Davao kasi, gusto namin ng pantay, patas. Hindi kailangan mayaman, mahirap o Kristiyano, Muslim, bayot, tomboy. Lahat pantay. Social equality. Equality for all. Kasi, dito sa Pilipinas, yun yung wala sa atin. Sino may hawak ng Pilipinas? Those are the greedy people. Nandyan lang. Na nasa taas, na nasa pwesto. The oligarchs. I'm sorry to say, but that is true. Totoo yan. Kaya, nasa left kami. Hindi kami komunista. Malayo kami sa komunista. Nasa left kami. Because we want equality. Walang dictatorship sa Davao City. Because, every time he implements a law, ini-embrace namin. If we accept what he says, then that is not dictatorship. Yun yung punto dyan. So why would they say that he is a dictator? Yung kalaban kasi dyan, drugs and corruption. Yung drugs and corruption kasi, yun yung nagpapahirap sa mga Pilipinong naghihirap na. To whose benefit? To the syndicates, the few who want to take advantage of the lives of other people for their own profit. If you do not take advantage of each other at magmamahalan tayo at respeto lang, makakamit natin yung Philippines na gusto natin, na matagal na natin pinapanaginip. I assure you that. Sir, kamusta ang turnout ngayon so far this morning? Sibo gamay. Wala ko yung idea, kay baguro kong mata. Tapos, unsa man imong maingon sa mga detractors sa imong papakaron, sir? Wala man. Okay, basta mahuman na ng elections na kuan. Basta nga it's clean, di ba? Clean lang elections. Okay na. Meron kang mga apprehension, sir? Kung sakali may takot ba? Or excited? Wala man. Feeling nyo ngayon, sir? Wala lang. I'm just happy to be home. Sir, message na lang nimo sir sa mga supporters ni Mayor Rudy Duterte. Daghang salamat sa inyo sa pagsuporta. Wala gyud ninyo biyahe. Kanya mudaog ta maayo kung di ta mudaog. Maayo lang gyapon. Basta na gyud mo. Wala gyud mo, wag gyud ninyo talikde. Okay. Salamat. Thank you, sir. Mga guys, anak ni Mayor Duterte. Anak ni Mayor Duterte. Anak ni Mayor Duterte. Si Baste Duterte. Anak ni Mayor. Sir, wala kayo isugid na siya. Guwapo, guwapo. Ano lagi? Guwapo. Sabi na ditong yan ito.
Anak ni Mayor Duterte. Anak ni Mayor Duterte. Anak ni Mayor Duterte. Si Baste, Duterte. Anak ni Mayor. Sir, wala kayo isugid na. Guwapo, guwapo.